Nag-film ako netong Lego na nakuha ko sa Influencer. Yung excess na pintura dito sa bintana. Yeah, I think it's okay. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. And tapos na rin ako magsunog. May tubig. Kukuha tayo ng tubig doon. Natapos ko na buuin yung Lego ko. And nagawan ko na rin to ng video, yung review. Natapos ko na siya. And kung gusto nyo makita yung ginawa kong video, nasa TikTok siya and nasa Instagram ko. And nasa YouTube din. So, na-upload ko na yung paggawa ko neto. Maliit lang siya, ganyan no. Kasing laki lang ng kamay ko. Ganyan yung itsura niya. So, madali lang siyang gawin. And ang mga design niya, mostly sticker. Kaya tignan nyo, ang hirap idikit, tabingi yung Petronas ko. Kasi ang hirap niya idikit, sobrang maliliit. And, yeah, kakalasin ko na yan. Dahil ibibigay ko to sa pamangkin ko. O, diba? Alam niyo naman, ilalagay natin sa balikbayan box. Ibibigay ko sa pamangkin ko. So, yeah. And, bumili rin pala ako netong sweet tamarind. Naubos ko na siya, tignan nyo. Sampalok na hinog, ganyan siya, oh. So, yan. May nabibilihan ako dito sa grocery neto. Hindi ko lang alam kung pwede ba siyang gamitin sa sinigang. Kasi gusto kong kumain ng sinigang, kaya lang wala akong tamarind. Ay, meron naman akong tamarind, kaya lang hinog. Hindi ko alam kung pwede siyang gamitin. And, nag-bake din ako ng egg tart. Alam niyo naman, favorite namin itong egg tart. Favorite ni Pangit tong egg tart. Isa sa favorite niya. Tsaka apple pie and yung pear pie. Yun. Isa rin to sa paborito ni Pangit. So, madali lang to maubos. 12 na piraso lang yung nagawa ko. And, yan yung aming pang merienda today. Ngayon lang ulit ako nag-bake. Kasi, wala akong ingredients. Ngayon lang ako nagkaroon ng ingredients. Bumili ko ng harina. So, yep. Yun lang yung ating gagawin for today. Gagawa muna ako ng kape ko. And then, later on is kakalasin ko na tong Lego ko. Dito si Pangit. Aayusin niya yung aking ilaw. Ayan. May ilaw kasi dyan. Pero instead na electric yung gagamitin namin is itong solar light. Ito. And tignan nyo, kapag tinakpan ko yung solar, umiilaw siya. And update sa ating tulip. Tumubo na siya ng malalaki. Ayan na siya ngayon. And, dun din sa may ilalim ng puno, yung ating bird feed, ubos na. Inuubo ko. Malamig kasi. So, kakain muna ako. Ang baon ko today is itong sitaw na may hipon. Ayan. Sobrang lamig niya dahil malamig na. Nagyayelo na yata yung pagkain ko. Uupo ako dun sa may apoy. And yung ating tulip update, it's March ano na ba ngayon? 10? March 10? 11? Something like that. Ayan na siya, malalaki na yung tulip natin. Super saya ko guys, kasi malalaki na siya. Ayan o, tumutubo na siya. And same rin dito. Ayan. Tumutubo na sila. So, kakain muna ako kasi nagugutom na ako. Tomorrow for sure. Hello guys! So, ngayon is bibili kami sa city. And, ano bang mga bago? Yeah! Pupunta lang kami sa store. Bibili kami ng ilaw. Kasi kahapon, hindi namin nagawa yung ilaw na ginagawa namin. Kasi nabasag siya. So, ngayon, hahanap na lang kami ng murang ilaw sa store. And, bibili na rin kami ng pagkain kasi nandun na kami. Ito si Pangit. Yan. And, papakita ko pala sa inyo na ayos na namin yung bintana ng aming sasakyan. Ayan. Naayos na namin yung sasakyan. Wala na siyang linya.
'Di ba? Wala nang linya. Usually kasi hindi ako makapag-video sa harap ng sasakyan kasi may linya yung salamin, may basag. So pinaayos na ni Pangit kasi kailangan namin tong i-check up. Yung sasakyan, kailangan naming i-check up. And maganda na rin yung panahon. Tignan nyo yung sky is so blue. Malapit na mag-spring. Actually, spring season na pala. So, malapit na summer. Summer naman. So, yan ang aming ginawa today. Kasi kailangan i-check up yung masyado naman makintab yung lagi ko para akong kumain ng lechon. Kasi kailangan namin i-check up yung sasakyan. Kaya, pina-check up na pala ni Pangit. Pina-check up niya nung nakaraang linggo. Kaya lang, hindi pa pasado. Kasi yung gas, may leak yung gas niya. So, kailangan nang ayusin bago ulit ipa-check up. Pero pwede mo pa naman siyang i-drive. Kasi hindi pa naman, hindi pa paso yung date. And then, pupunta kami sa isang Asian store dito malapit sa amin. Tignan namin kung maganda yung store. Kapag maganda at madami kung mabibili ron is swerte. Tignan natin. And ikakabit din namin yung ilaw. Tignan nyo, lahat dito is since malapit na yung spring, malapit na mag-summer, yung mga tao dito, nilalabas na nila yung caravan nila. Luan. So, ayan. Ang ganda-ganda na ng sasakyan namin. Wala nang basag na salamin. So, ayan. Eh, nakikita nyo dito sa taas, meron dyang dito, meron dyang elk na display. Hindi ko lang alam kung makikita natin. Yep, kasi dito sa amin, meron dyan elk museum, moose museum. Actually, it's not totally elk. It's not totally moose. Andyan siya sa taas, kaya lang hindi ko makahanap kung nasan siya. Anyway, so super nice weather today. Yeah, really nice. It's really nice, but it's still cold. In the wind, yeah. Yeah, it's still cold in the wind. But Maganda ang panahon ngayon. Siguro punta ako dun sa kabila at maglilinis ako. Maya-maya pa mga siguro alauna or alas 12. Alauna para medyo mainit na yung araw. Kasi medyo malamig. Alas 10 pa lang ng umaga. So medyo malamig pa. Gagawin ko is mag-i-edit muna ako ng video ko. Tapos, maya-maya, punta ako dun sa kabila, continue ko lang maglinis. And papakita ko sa inyo yung update ng ating tanim. Anong na bang date ngayon? 18. So, March 18 na. Sigurado ko malaki na yung tanim natin doon. So, i-check natin siya. Siguro nakausbong na siya or what. Tapos, continue ko lang maglinis as usual. Ganun lang naman lagi. Pero, mag-i-edit muna ako ng video para meron akong upload next. So, balikan ko na lang kayo ulit. Teka. tignan nyo yung ginawa ko. Hinukay ko yung gilid para meron siyang border. Nakikita nyo ba yan? Hinukay ko siya ng kaunti para magkaroon ng border. Ayan. Nakikita ba? So, para pag tumubo yung damo, maganda siya. Tapos, ang lalaki na rin ng ating, ayan yung tulip. Konti na lang tutubo na sila. Tingnan nyo. Ang lalaki na niya. Dito din sa kabila. And, yung ating flower box, tignan nyo. Ang laki-laki na niya. So, today is gagawa tayo ng pouch. Nagtahi pala ako ng pouch, yung square and
naisipan ko, gagawa naman ako ng bagong design. So, ang design na gagawin ko is medyo triangle yung, ano niya, pa-triangle siya and then malapad yung loob. So, kapag ginawa mo siya is, maliit lang yung zipper pero malalim yung pinaka-loob ng bag. So, marami kang magagawa. Parang makeup bag. And ito yung pattern ko. Kinuha ko lang din to dun sa napanood ko sa YouTube. Alam nyo naman, nanonood lang naman ako sa YouTube kung paano ko gawin. Kung paano magtahi and kung paano siya gawin. Dahil hindi naman tayo marunong magtahi. Hindi naman ako super duper magaling. But, meron akong mga, gamit. Meron akong machine. And, meron din akong tela, ito. Ito yung gagamitin ko, color green. Mukhang maganda naman siya. And yung zipper niya is maliit lang. Ayan, ganyan lang kaliit. So, gagawa tayo ulit ng ating pouch. Yung pattern niya is ito. Sabihin nyo kung gusto nyo rin kopyahin yung pattern. And, ilalagay ko yung, ano man tawag dito? Measurement niya sa baba. And, magugupit tayo ng please yung tawag dito. Basta yung malambot. Hindi ko din alam kung anong pangalan niya, pero yun na yun. Itong mga item ko, itong mga ingredients, materials ko, is binigay lang din naman sa akin to nung nanay ni Pangit. So, binigay lang din sa akin to ng magulang ni Pangit. Kasi nga meron silang tindahan ng mga ganito, yung mga tela, sinulid, something. So, meron tayong ganyan. Meron tayong source. Ito yung ginawa ko nung nakaraan. Ayan. And, nagamit ko na siya. Madami din siya. Ito yung mga nakalagay sa loob. Yung mga gamit ko sa bag, mga makeup na maliliit lang. Yung usually dinadala ko lang kapag lumalabas kami. Yan, tissue, suklay. Tingnan nyo naman, bungi-bungi pa yung suklay ko. Pero, nagagamit pa rin naman siya. So, ganyan yung itsura niya. Diba? So cute. So, gagawa tayo ngayon ng ganito, pero hindi square, kundi triangle. So, meron na tayong ganito. So, lalagyan ko din siya ng ganito. Ito yung, ano tawag dito? Yung pinaplansya mo siya sa damit para matigas. Kasi kapag regular lang na fabric lang yung gagamitin mo is, malambot siya. Parang hindi siya magkakaroon ng, parang hindi matigas yung tela. Alam niyo yun. Tapos ko na magupit yung mga parte ng bag. Ito na yung itsura niya. And, naplansya ko na rin yung interfacing niya. At saka, nalagay ko na rin tong fleece sa loob. Medyo makapal siya, ganyan. So, naplansya ko na yan. Nakadikit na siya. And, natahi ko na rin yung sa may zipper. Ayan. So, ganito lang yung itsura niya. Ilalagay natin siya. At tatahiin na natin. Kulay red yung ating zipper. Ayan, nakikita niyo naman. Kulay red. And then, i-assemble lang natin siya. So, madali lang siyang gawin. And, tatahiin lang natin yan dito sa taas para sa zipper. So, kapag binuksan mo siya, is ganyan siya. O, diba? So, tatahiin ko muna to. And then, papakita ko sa inyo kung ano magiging itsura niya. 6 hours later. Natapos ko na siya. Tignan nyo yung itsura. Diba? Ganyan na yung itsura niya. And, kapag binuksan mo siya sa loob is ganyan. O, diba? Pwede na ba kung, approve na ba ako para sa mananahe? Medyo mali-mali pa yung tahi ko. Tignan nyo naman. Hindi pantay-pantay yung tahi ko dito, oh. Ayan, oh. Ang kulit lang. And, dito din sa gilid. Hindi perfect. Ayan, oh. Medyo, tabingi. Tabingi yung itsura niya. Pero okay naman na siya. Mukha naman siyang bag. Tabingi nga lang. Ayun, no. And medyo dito nahirapan ako tahiin. Kasi medyo makapal yung niya. Matkapal yung tela. And tignan nyo dito, kinain pa yung sinulid ko. Ayan. Ganyan yung itsura niya sa loob. And dito yung ilalim niya. Para siyang maliit na paper bag. Ganyan, no. And nilagyan ko rin siya ng foam sa loob. Pwede naman na siya lagayan ng maliliit na abubot para sa maliit na bag. So, yan. Ganyan lang siya. Pangalawa na tong ginawa ko. Yung una kong ginawa is, nasa na ba? So, dalawa na yung nagawa ko. Ito. At saka ito. Tignan nyo. O, diba? Ganyan yung itsura niya.
So, next time, kapag expert na tayo, tuturuan ko kayo kung paano magganyan. So, ito yung itsura nung una kong ginawa. Medyo maganda siya kasi maluwag siya. Itong pangalawa, medyo maliit lang siya. Pero madami ka din malalagay sa loob. And, tingnan natin kung kakasya yung mga laman nung una kong. Next, yung suklay ko medyo hindi kasya. Tingnan natin kung kakasya lahat ng mga laman niya. Ayan. Kasya naman pala siya. Ganyan siya, oh. Kaliit. Hindi ko alam kung anong size nito. Susukatin ko mamaya. Ilalagay ko sa gilid yung size niya. O, diba? Maganda ba? Parang ang pangit ng combination ng red na zipper sa green. Parang hindi ko siya bet. Pero, testing lang naman. And, medyo tabingi-tabingi pa yung zipper ko. Tingnan nyo, hindi pantay yung pagkatahi ko. Kasi, nahihirapan ako sa zipper, maliit. Pero, sabi nga nila, practice make you perfect. So, yan yung itsura niya. And, ang laman lang naman nito is sobrang kaunti. Mascara, lipstick, pabango, lipstick, and then, tissue. Ano to? Ano bang tawag dito? Yung sa mata. Curl lash, eyelash curl, lash, salamin, and then, itong suklay. Yung suklay, medyo mahirap siyang ipasok kasi maliit yung, ano niya, yung dito. So, suklay, tsaka, itong blush ko. So, yun yung mga laman niya. Madami din siya, ilang piraso. Pero, ito pa din yung gagamitin ko kasi maganda yung pagkakagawa ko nito. So, yun lang naman ang ating ginawa for today. Tinignan ko lang kung maganda yung pattern na nakuha ko. Okay naman siya. Siguro okay to pag malaking zipper yung ginamit ko. Kasi medyo maliit yung zipper na ginamit ko. Kaya feeling ko ang liit-liit niya. Ganyan. Parang feeling ko sa mga resibo, kapag namamalengke ka, yung mga resibo, yan, dyan. At saka yung konting barya-barya mo sa pamamalengke. Kasyang-kasya na dito. Actually, pareho lang sila ng size ng pareho lang sila ng size ng zipper. Basta pareho lang sila ng haba, pero magkaiba sila ng size. Ito 8 yata, ito maliit lang to. 15 to yata. 15, ito 20 something. Yung zipper, meaning yung niya, yung width ng zipper. Magkaiba sila, pero pareho ng length. Ayan, pareho sila ng length, pero magkaiba ng size ng zipper. Tapusin ko muna itong linisin dito dahil medyo nagugutom na ako. Nagugutom na din yung alaga ko. Hindi ko pa napapakain. Teka lang nga muna. Magliligpit muna ako. Dahil ang kalat-kalat dito sa taas.